Top 10 Business Ideas with Low Investment. Hello guys! Welcome sa ating Top 10 channel kung saan tinatalakay natin ang kapanapanabik at kapaki-pakinabang na Top 10 na listahan na siguradong makakadagdag sa inyong kaalaman at aliw. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang Top 10 na Business Ideas with Low Investment na siguradong magugustuhan mo. Perfect ito sa mga mahilig sa fun facts, trending topics, at mga informative content. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating mga videos. Ano-ano nga ba ang top 10 na business ideas with low investment? Maraming nangangarap na magsimula ng negosyo pero natatakot dahil sa malaking kapital na kailangan. Ang good news, hindi lahat ng negosyo ay nangangailangan ng malaking puhunan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang top 10 business ideas na mababa lang ang investment. Pero may potensyal na lumago at kumita ng malaki. Perfect ito sa mga baguhan, estudyante, stay-at-home parents at OFW na gustong magsimula ng side hustle o full-time na negosyo. Ano ba ang 10 business ideas na ito na meron tayong low investment? So, wag po kayong alis para wala po kayong mamiss. Here we go. Una sa ating listahan ay ang online selling o yung buy and sell. Maaari kang magbenta ng mga produkto online gamit ang social media o online marketplaces tulad ng Shopee, Lazada at Facebook Marketplace. Pwede kang magsimula kahit free love o kaya mga small stocks lang. Pwede mong simulan. Magbenta ka ng ukay-ukay, ng phone accessories o kitchen tools online. So, bahala ka na basta mag-buy and sell ka sa mababang puhunan. Pangalawa sa ating listahan ay ang food business. Pwede itong maging home base. Ang pagkain kasi ay isa sa mga pangunahing pangangailangan. Pwede kang magluto sa bahay at magbenta ng ulam, snacks o dessert. Halimbawa, gawa ka ng banana bread, empanada, kakanin, o yung kaya mong gawin. Okay? Pangatlo sa ating listahan ay ang loading and e-services business. Puhunan lang sa SIM, tapos phone mo, tapos mag-load ka, pwede ka na mag-load wallet. Pwede ka nang magbenta ng load ng mga data at bills payment at services. Pagdating sa e-services naman, pwede kang mamili kung ano yung gusto mo sa e-learning. Kung marunong ka at meron kang alam, pwede mong ituro yan. O kaya naman, gumawa ka ng e-commerce. Okay? So sa e-learning, ito yung mga kurso na pwede mong ituro na sa ganon malaman din ng iba. Okay, next po tayo sa pang-apat natin ay dropshipping. Ang dropshipping, ito yung nagbebenta ka ng produkto sa online kahit wala kang sariling inventory. Kapag may umorder, ang supplier na ang nagpapak at sila na rin ang nagdi-deliver. Gumamit ka ng Shopify nito, halimbawa Shopify o yung WooCommerce at magbenta ka ng fashion items, home decors o pet supplies. Bahala ka na mamili kung ano sa tingin mo yung gusto mo. Okay, sa list natin number 5 ay ang pagbablog o gumawa ka ng YouTube channel. Kung mahilig kang magkwento, magturo o mag-entertain, pwede mong gawing income ang paggawa ng content. Halimbawa, gumawa ka ng YouTube channel tungkol sa cooking, sa tutorial, sa health tips, o kahit anuman na gusto mong gawin na related sa hobbies mo. Pang-anim sa ating listahan ay ang affiliate marketing. Kikita ka sa pamamagitan ng pagpopromote ng produkto ng ibang tao o ng isang kumpanya. Kumita ka sa bawat sale gamit ang referral link. Halimbawa, mag-promote ka ng Shopee, mag-promote ka Lazada o kaya Amazon links sa iyong vlog, sa iyong YouTube o sa iyong TikTok o kahit sa inyong Facebook.
Ang pito sa ating listahan ay ang print-on-demand business. Magbenta ka ng customized items tulad ng t-shirts, mugs, at tote bags. Wala kang stocks, ipiprint lang kapag may order. So, halimbawa, magbenta ka sa personalized bag na may pangalan o quotes gamit ang Printful o kaya yung Teespring at iba pa na apps na pwede ang print-on-demand. Pangwalo sa ating listahan ay ang online freelancing. Kung may skills ka sa writing, sa design, sa video editing, o sa admin task, pwede kang magtrabaho online bilang isang freelancer. Halimbawa, mag-offer ka ng services mo sa Fiverr, sa Upwork, o sa onlinejobs.ph bilang graphic designer or bilang isang virtual assistant o anuman yung skills na kaya mong gawin. Number 9 sa ating listahan ay ang plant selling o gardening supplies. Uso pa rin ang plantitos at plantitas. Mura lang ang puhunan sa pagtatanim at pagpapropagate ng halaman. So, halimbawa, magbenta ka ng succulents herbs o kaya ng cactus sa online plant groups o sa iyong neighborhood o kaya sa mga Facebook groups na meron ka at doon mo sila i-post. Last but not the least sa ating listahan ay yung ukay-ukay online. So, pwede kang bumili ng mga murang ukay-ukay items at ibenta mo ito sa online na mas mataas ang presyo. Halimbawa, mga branded na clothes o yung mga vintage na jacket. Mag-post ka sa Instagram mo, sa TikTok, sa Shopee, sa Facebook, in any social media platforms. Okay, hindi hadlang ang maliit na puhunan sa pagtatayo ng negosyo. Ang mahalaga ay dedikasyon, sipag, at tamang diskarte. Piliin mo ang business ideas na bagay sa iyong interes at sa iyong lifestyle at unti-unti mo itong palaguin. Ayan ang ating top 10. So, ngayon, alin sa mga nabanggit na mga low investment na business ideas ang nagustuhan mo na gusto mo agad simulan? I-comment mo sa ibaba at pag-usapan natin. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe ka na rin sa ating channel na ito at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating top 10 videos. Maraming salamat sa iyong panonood. Kita-kits ulit tayo sa ating next video. Thank you for watching and God bless po sa ating lahat.